Ilang araw na lang po at bagong taon na. Iiwanan na po natin ang 2024 na umaasa na magiging mas maganda ang ating 2025. Ilang tulog na lang po at isang bagong taon ang ating kakaharapin at si Bongbong Marcos pa rin po ang ating presidente. Ibig sabihin, kahit na anong gawin ng kabilang kampo, nasiraan at subukan ibagsak si President Bongbong Marcos, siya pa rin po ang nananatiling presidente ng Pilipinas. At bago nga po matapos tong taong to, meron pong isang magandang balita tungkol sa bloodless war on drugs ni President Bongbong Marcos. Ayon po dito sa report, bloodless war on drugs muling naging matagumpay. Isang matagumpay na taon muli ang naabot ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa usaping illegal na droga matapos makasabat ng higit 20 bilyong halaga ng illegal na droga ngayong taon 2024. Ayon sa PNP, ang tagumpay ng Administrasyong Marcos sa illegal na droga ay tagumpay din ng bawat mamamayang Pilipino dahil deserve ng bawat isa na maging ligtas at maging drug-free ang buong komunidad sa bansa. Nasa 46,821 ang isinagawang anti-drug operation ng PNP ngayong taon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 57,129 na individual sa buong bansa. Pinapakita lamang nito na hindi kailangan dumanak ang dugo at magkaroon ng pang-aabuso sa karapatang pantao para labanan ang illegal na droga. So, congratulations po sa PNP at sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Dahil totoo naman, hindi po kailangan dumanak ng dugo. Hindi po kailangan ng EJK para lang mabigyan lunas ang problema sa droga. Hindi po basta-basta maaalis ang droga. Kahit na po yung administrasyon ni former President Rodrigo Duterte kung saan ipinangako niya sa kanyang kampanya na in 3 to 6 months ay lilinisin niya ang bansa ng droga ay hindi naman po nangyari. So kahit na sinasabi nila na naglipa na daw ulit ang mga drug addict ngayong panahon ni President Bongbong Marcos, hindi po nagpapabaya si PBBM at ito ang katunayan. Meron pong mas magandang paraan para po labanan ang illegal na droga. Okay, katatapos lang po ng Pasko at kung papansin niyo, medyo naglaylo po ako sa politika, lalo na sa mga toxic na balita kasi siyempre para sa akin Pasko, ayoko masyado ma-stress. Pero ngayon, sa mga nababasa kong balita, may nababasa kong mga inconsistencies, lalo na sa pahayag ng mga Duterte. Dahil napangiti po ako nung nabasa ko itong balitang ito. Mga galit sa ayuda, namudmud ng ayuda, Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte graced the Pahalipay sa Pasko, their traditional annual gift-giving activity at their ancestral house in Bangkal, Davao City on Wednesday afternoon, December 25. The Vice President also participated in games and raffles alongside the hosts. According to the Davao City Police, approximately 50,000 people had lined up since the previous night to receive food packs, cash, and other gifts. Okay lang naman yan eh. Dahil Pasko naman, so magbigay kayo ng ayuda ng pamasko. Kaya lang ang medyo hindi tugma dito ay yung sinabi ni Sara Duterte. Sabi niya, ang vote buying ngayon nakatago na sa pangalang ayuda, AIX, akap, tupad. Unang-una, pera nyo yan. Pera yan ng bayan. Huwag kayong magpapadala dyan. Pero ang tinamaan lalo dyan ay si Bongo at si Bato de la Rosa. Dahil makikita nyo dito na yung mga AIX DSW payout ay may larawan ni Senator Bongo na ginagamit ni Bongo itong tupad payout. Meron pa mga tarpaulin na maraming salamat Senator Bongo na akala mo galing kay Bongo yung pera. Pera po ito ng taong bayan. Pati po kay Bato de la Rosa. Naglalakihan yung mga tarpaulin, welcome to the assistance to individual in crisis. Yun po yung AIX payout. Tapos mukha ni Bato de la Rosa ang makikita natin.
Hindi kaya napahiya itong dalawang to sa sinabi ni Sara Duterte na ang vote buying ngayon nakatago na sa pangalang ayuda, AIX, AKAP, tupad. Hindi man lang ba naisip nitong si Sara Duterte na si Bongo, si Bato de la Rosa ay ginagamit ang tupad, ang AIX sa kanilang pagsipsip sa taong bayan? Tapos sasabihin pa niya na ang vote buying ay nakatago sa ayuda. Anong ginawa nila noong Pasko? Galit na galit siya sa ayuda pero nagbigay din naman siya ng ayuda. Ang dahilan nila, taon-taon naman daw, tradisyonal yung kanilang annual na gift giving. Yan bang pamimigay nila ng ayuda galing sa bulsa nila or galing sa kaba ng bayan? Diyan laging nahuhuli si Sara Duterte. Tulad nung kanyang amang si former President Rodrigo Duterte, talaga pong namana niya yung pagiging inconsistent. Galit sa ayuda pero sila namigay ng ayuda. Hindi po dahilan na yan ay tradisyonal nilang ginagawa. Ang tanong dyan ay kung nanggaling sa bulsa nila yung kanilang ipinamigay na ayuda. Ang consistent lang talaga sa ginagawa ni Sara Duterte ay yung mga sinasabi niya against sa gobyernong ito ay bumabalik lagi sa kanila. Hindi man lang niya inisip na yung mga alipores niya ay ginagamit ang tupad, ang AIX para magpabango sa taong bayan. Tapos sasabihin niya, huwag kayong magpapadala dyan. Yan ang ginagawa nila ngayon. Unang-una, pera nyo daw yan. Yes, pera nyo yan. Kaya yung mga ayuda ng mga Duterte, tanggapin ninyo. At ang balita ko, 50,000 daw ang mga taong pumila para sa ayuda ng mga Duterte. Kung yan bang 50,000 na yan, ay uma-attend sa mga maisog rally ng mga Duterte, ay magiging blockbuster yung kanilang mga maisog rally. Yan ang magpapatunay na siyempre ayuda yan eh. Hindi porket tumanggap sila ng ayuda, sila ay maka-Duterte na. Tama ang sinabi ni Sara Duterte, tanggapin nyo yan dahil pera nyo yan. So kahit na ano pa ang kulay ng mga pumila dyan sa pagtanggap ng ayuda ng mga Duterte, hindi po lahat yan ay maka-Duterte. I tell you. Pero teka muna, meron po ba kayong napansin sa braso ni Sara Duterte? Bakit kaya nakabenda yung kaliwang kamay ni Sara Duterte? Ibig sabihin, may nagtangka na naman kaya sa kanya? Meron na namang gustong gumurgur sa kanya? Ano ang ginagawa ng sangkatutak na bodyguard ni Sara Duterte? Hindi siya maipagtanggol? Isip tuloy ng iba dyan, hindi kaya self-inflicted ito para magpaawa na naman sa taong bayan? Dahil kung papansin niyo yung kanyang gurgur dito, yung kanyang peklat sa liig. Pagkatapos doon, nagkaroon pa po siya ng benda dito sa kaliwang kamay. Ngayon, buong kaliwang kamay naman na ang nakabenda. Ano na naman kayang drama ito? Para ipakita sa tao na talagang may gustong mag-assassinate sa kanya. Isisantihin niya na lahat ng kanyang mga bodyguard dahil hindi nila alam kung paano ipagtanggol ang ating vice-presidente. Tingin ninyo, ano kayang gimmick ito? At meron Christmas message si Sara Duterte. Sabi niya, sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa. Ulitin ko po, sabi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Christmas message, sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa. Isang inconsistency na naman. Kasi kung matatandaan po natin, mga 3 weeks ago, meron pong pahayag si Sara Duterte nung kanyang sinabi na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbibigay, forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin na yan ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad. So anong klaseng leader itong leader na gusto niyong maging presidente? Ang kanyang mensahe, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad. Pero prior to that, sinabi niya, pero kung ako, hindi ako magpapatawad. Ito ba ang gusto ninyong presidente? Na parang nakakatakot.
oras na ito ang maging presidente, lagot lahat ng kumukontra sa kanya. Bigla ko naalala yung nabasa ko na sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc, isa pong senatoriable sa kampo ni Duterte. Sabi niya, huwag papasukin pag kumatok muli, pagbangon ni Inday. Tandaan, hindi lang ang mga kalaban ni Inday, kundi ang mga walang kibo sa ginagawa kay Inday. Kahit dati silang nakinabang, elected or appointed, huwag papasukin pag kumatok muli, pagbangon ni Inday. Prinsipyo lang. Ito ang gusto nyong maging presidente. Kung ano ang mindset ni Sara Duterte, ganun din ang mindset ng kanyang mga alipores. Hindi magpapatawad si Sara Duterte. So ganun din ang mindset ng kanyang mga tauhan. Dahil sabi nga nitong si Jimmy Bondoc, tandaan, hindi lang ang mga kalaban ni Inday, kundi ang mga walang kibo. O pati mga walang kibo, yung mga nananahimik, yung mga nagmamasid lang sa paligid, idadamay pa nitong si Jimmy Bondoc. Dahil pagbangon daw ni Sara Duterte, meaning pag siya ang naging presidente sa 2028, wag papasukin kahit na sila ay kumatok muli. Ang galing. So, pag naging presidente si Sara Duterte sa 2028, lahat lang ng mga makasara Duterte, lahat lang na maka-Duterte ang kanyang pagpapalain, ang kanyang pagtatrabahuhan. Siya ay magiging presidente lang ng mga DDS. Dahil hindi po pwede ang mga kumalaban kay Inday. Hindi po pwede yung mga nanahimik at hindi pinaglaban si Sara Duterte. Taliwas sa ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon. Lahat welcome. Kahit na ikaw ay naging kalaban, kahit na iba ang kulay mo, kahit na binatikos nyo siya, kahit minura nyo siya, kung kayo ay nagpakita ng pagkakaisa sa kanyang administrasyon, welcome na welcome kayo. Yan ang totoong diwa ng unity. Pero ngayon pa lang, malayo-layo pa ang 2028. Alam na natin na pag si Sara Duterte ang nanalo, hindi po uso ang salitang unity. Hindi po tayo magkakaisa dahil lahat lang ng mga kumampi, lahat lang na nagtanggol, lahat lang nung nasa side ng mga Duterte ang kanilang papapasukin at pagsisilbihan. Lahat ng kumalaban, lahat ng walang ginawa, lahat ng mga nanahimik, lahat ng hindi nagtanggol kay Sara Duterte ay huwag papasukin. Dahil ang sabi ng kanilang amo na si Sara Duterte, hindi siya magpapatawad. Yan ang diwa ng Pasko para kay Sara Duterte. Pero huwag niyong kakalimutan yung mensahe ni Sara Duterte ngayong Pasko. Dahil kumukurot po sa puso ang kanyang mensahe. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa, except sa kanya dahil siya ay Vice President. Di lalo na kung siya na ang naging presidente. Pero bago po ako magpaalam, gusto ko rin pong ipakalat itong magiging event sa EDSA sa January 18, 2025, ang Impeach Sara event. Ipakita ang ating puwersa, sumama sa EDSA. January 18, 2025, 1:00 p.m. sa EDSA People Power Monument. Dahil hindi po ba, 3 na ang impeachment cases na nakasampa laban kay Sara Duterte. At kailangan po talagang ito ay matuloy. Kaya nananawagan po ang mga loyalista at ang mga supporters na dumalo sa EDSA sa January 18, 2025. Dahil kung hindi rin lang marunong magpatawad itong Vice President na to at hindi papayagan kumatok muli at pumasok ang mga hindi nagtanggol kay Sara Duterte kapag siya ang nanalo sa 2028, kailangan na talaga siyang ma-impeach. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnida.